Hoy, dunay rin. Pag-desisyon na diha. Kay og di ka musukol, pag-resign na lang. Kay mabash yung ka. Naoya Inoue, sobrang prangka sa lahat ng mga boksingero at sinabi niya na siya talaga ay nasa prime pa at malakas talaga siya. Janariel Casimero, naging sobrang gigil at may panibagong hamon. Kay og di ka musukol, pag-resign na lang. Kay mabash yung ka. Carl James Martin, may minsay sa paparating na unang laban niya sa Amerika. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ibabagi lang ni Mr. Kwento ang balitang mula sa Boxing News 24/7. Siya nga pala, mapagpalang araw mga kwento sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa aking channel. Inihayag ng undisputed super bantamweight champion na si Naoya Inoue ang kanyang plano para sa kanyang susunod na 3 mga laban patapos labanan ang karamihan sa hindi gaanong nakakaakit ng mga manlalaban sa nakalipas sa 6 na taon. Sa wakas, hinarap na ng Monster Inoue na may katadang 30 wins, walang talo at meron siyang 27 knockouts ang oposisyon na gusto makita ng mga tao. Sa edad na 32 anyos, kailangang simulan ni Inoue ang pagkipaglaban sa mga dekalidad ng mga manlalaban bago siya tumanda dahil ang kanyang huling 4 na laban ay nagpakita na siya na parabang nagsisimula ng kumupas. Ang kapangyarihan o lakas ay nananatili, ngunit hindi siya katulad ng isang boksingero o manlalaban sa 8 taon na ang nakaraan. Narito naman ang 3-fight roadmap ni Inoue, Morjan Akhmadaliev, ngayong September 2025 sa Tokyo. Ito ay magiging isang mas madaling laban para kay Inoue sana kung kinuha niya ito sa 1 taon o 2 taon na ang nakalipas kaysa pagpapaliban. Nick Ball, sa Disyembre, hahamunin ni Naoya si Ball para sa kanyang WBA featherweight title. Pero alam niyo ba mga kwento na mas gusto ng mga tagahanga na hamunin ni Inoue ang WBO champion na si Rafael Espinosa? Ngunit alam ni Inoue ang kanyang mga limitasyon. Masyadong malaki raw itong si Espinosa. Babalik si Inoue sa 122 pounds. Pagkatapos ang laban na ito, sa halip na manatili upang subukan at maging undisputed world champion sa featherweight division dahil ang kanyang papanagan ay si Junto Nakatani. Ito ay maaring pinakamadali sa grupo para kay Inoue dahil ang Nakatani ay paradang robot at hindi raw partikular na mabilis. Ito po ay galing mismo sa news article na ibinahagi ko sa inyo. Kaya mga kwento, sa sinabi nila, agree ka ba dito? Sa huling laban ni Inoue kay Ramon Cadenas na ika-4 ng Mayo, siya ay bumagsak sa 2nd round. Kung si Cadenas ay may higit pa na lakas na left hook sa kanyang arsenal, binigyan niya pa sana si Naoya ng mga totoo at malalang problema. Gayunpaman, sinamantala ni Inoue ang limitadong mga kagamitan o opensa ni Cadenas para makabalik para tapusin siya sa 8th round. Ayon kay Nakatani mga kakwento, nakita nila si Inoue na tinamaan ng left hook ng ilang beses. Ito ay isang magandang shot mula kay Cadenas pero hindi raw sila pwede na umasa sa isang suntok lang. Kailangan daw ni Nakatani na magbitaw ng mga maraming mga suntok at kombinasyon. At sa ngayon mga kwento iya ba, handang-handa na si Nakatani na harapin itong si Inoue. At handa siya sa anumang estilo na gusto ni Inoue na dadalhin sa laban. Magkakaroon din sila ng ilan pang mga game plan para ihanda nila para kay Inoue. Ang pagbitaw ng mga kombinasyon mga kwento laban kay Inoue ay halos daw imposible dahil siya ay umatras kapag inaatake at siya ay matatamaan lamang kapag siya ay lumalapit para sa maikling palitan. Maaring masyadong mabagal raw si Nakatani para gumawa siya ng mga maraming diskarte kay Inoue. Hindi raw natin alam na maaring magbigay ng signo si Inoue na parang biglang tumanda ng kaunti mula sa kanyang mga laban kay Akhmadaliev at ni Ball. At dito ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon na itong si Nakatani ay matalo niya itong si Inoue. Ikaw kwento, kanino ka? Nakatani o di kaya'y Inoue? Samantala, may bagong hinamon na naman si Coach Jason Casimero at narito ang video ng kanyang paghahamon. Pag-desisyon na diha. Kay og di ka musukol, pag-resign na lang. Kay mabash yung ka. Mabash ka. Kay ikaw nag-equal out ka ron. John! Dula kayo ni Cuadro Alas, John! Pag-decide na, kay mabash ka. Kung hindi mo suklan si Cuadro Alas, mabash ka sa mga Pilipino. Ingon sila, bakit malena? Decision na. Kung di kayo ka mong decision, pag-decide na lang. Ayun ka! Wala, hindi lang yun. Mga kakwento, ayon kay Wonderboy,
3 linggo na lang bago ang kanyang unang laban sa Amerika. Kaya nananawagan siya sa mga kababayan niya para siya ibigyan ng solidong suporta. Kaya naman, good luck Wonderboy sa susuungin mo na giyera. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Joshua Morales, kay kakwentong Nilo Coquilia, kay kakwentong Gina Rotalon, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.